We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision,
disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people.
Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome lahat nating mga pastors, mga leaders, mga cell group members, lahat ng invites, lahat ng mga nasa kanilang mga tahanan, mga nanay, mga tatay, mga anak. Good morning and welcome muli sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao at ganoon din sa abroad ay ating wini-welcome lahat nating mga leaders, lahat nating mga followers at mga worshipers sa iba't ibang sulok ng mundo. No? Outside of the Philippines ay welcome muli sa inyong lahat. Ganoon din dito sa Pilipinas and again, good morning po. Simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat sa panibagong lakas at sa paglingap mo sa amin sa mga nakalipas na araw. Dalangin namin, O Diyos, patuloy kang mangusap sa amin through your word. Saang sulok man kami ngayon, ikaw po ang magpahayag sa aming kalagitnaan na nasa Pilipinas at nasa iba't ibang sulok ng mga bansa. Ikaw po ang mangusap sa iyong mga anak, Panginoon. We pray for your presence. Empower all of us sa ang dako man kami sa aming mga tahanan. Alam namin ang presensya mo ay hindi nalilimitahan, O Diyos. At alam namin na ikaw po ay may layunin sa amin. At salamat, you sustain us dito sa online simbahay platform. Ikaw po ang patuloy, O Diyos, na maparangalan. Ikaw ang maitaas. At ang pangalan mo ang maluwalhati sa aming pagtitipon dito sa online platform. Sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So atin ngayong sama-sama na sambahin ng Panginoon. Pangunahan po tayo ng CGS Philippines Worship Team. Truly, Christ is our firm foundation. Today, let's worship the Lord with all our hearts. Hallelujah. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful to generation. So why would He fail now? He won't. Thank you, Jesus, for this day. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. Hallelujah. He won't. He won't fail. He won't fail. Let's declare. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Upon the solid rock I stand. Oh, we thank you, Jesus. Let's declare today. Rain came, wind blew, my house was built on
strong on you. Oh, I'm gonna make it through, 'cause my house is built on you. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. Oh, He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? Come on! He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. Hallelujah. He won't. He won't fail. He won't fail. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Oh, let's declare today. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Come on! Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Oh, we pour out our praise, 'cause you are great. How great you are, great you are. For the last time. Rain came, wind blew, but my house is built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. I'm gonna make it through, 'cause I'm standing strong on you. I'm gonna make it through, because my house is built on you. Oh, thank you, Jesus. We thank you, Lord. Nagpapasalamat po tayo sa mga mensahe na binigay ng mga kapatid natin sa CGS Philippines Worship Team.
At ang ating mga Bible, mga ballpen at notebook ay bahagi na ng buhay natin every Sunday. Nandyan na sa tabi po natin dahil dyan po tayo kumukuha ng ating gabay. Kaya nga, ang oras na ito ay oras mo at ang oras ng Panginoon. Kaya ihanda natin ang ating mga notebook, ang ating Bible, at ang ating mga ballpen. Or may gadget po kayo. Alam ko all of you may gadget. Ay gamitin po natin sa pagtitake note ngayong umaga. Matthew 7:24-27, tingnan po natin ang sinasabi po dito. Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against the house. And yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house, and it fell, and great was its fall. Now, familiar tayo sa mga talatang ito. Palagi nating itong naririnig at nababasa na ang binigay na halimbawa ni Jesus Christ, may nagtayo ng bahay sa batuhan at may nagtayo ng bahay sa buhanginan. Kaya lang, pag dumating ang calamity, may advantage yung nakatayo ang bahay sa may batuhan dahil matibay ang pundasyon. Pero ang bahay na itinayo doon sa buhanginan, hangin lang, bagsak na dahil walang maayos na pundasyon. Ito, sinabi ni Jesus Christ, ito yung mga taong may kaibahan. May kaibahan ang nakikinig at ginagawa katulad ng bahay na itinayo sa bato. May kaibahan ang nakikinig at hindi ginagawa, itinayo ang bahay sa buhanginan. So matindi ang pagkawasak nito. So ibig sabihin, pinapakita ni Jesus Christ dito, ang nakikinig at ginagawang napakinggan, nasa solid rock ang bahay mo. Matibay at hindi matitinag. May connection po ito sa ating pag-usapan. Ang ating paksa ngayong umaga is living according to God's standard. Mamuhay tayo ayon sa pamantayan ng Diyos. Pag sinabi nating standard, mahalaga to sa buhay natin. At kahit sa mga secular company, mahalaga ang standard. Pag sinabi standard, may pamantayan. Ang isang best example sa standard is our God. Kung kaya't, ang Diyos natin, sa Kanya nagsimula ang standard. Pagdating sa nature niya, He is a righteous God, a holy God, a just God, a compassionate God, a gracious God. Standard ni Lord yan sa Kanyang nature. Kaya pag sinabi, ang Diyos ay matuwid, pag namuhay ka na labag sa Kanyang katuwiran, bagsak na yung standard mo. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ay makatarungan at gumagawa ka ng injustice, bagsak na tayo sa Panginoon. So, ibig sabihin, umaayon tayo sa standard ng Diyos. That is why we live according to God's standard. Kung ang Diyos ay banal, mamuhay tayo na may kabanalan. So kung ang Diyos ay matuwid, dapat hindi ka naging sinungaling, hindi ka nagnanakaw, kasi hindi matuwid yon. Kaya kapag tayo ay hindi umaayon sa pamantayan ng Diyos, sira po tayo. That is why we live in this world according to the standard of God, not according to the standard of the world. Kasi ang mundo, may pandaraya dyan. Ang mundo, may kasinungalingan at may kalukuhan dyan. That is why, dapat you know your standard in life. You set standard to yourself. That is part of our journey in life this year 2026. Kasi may purpose ang standard eh. Kapag ba't tayo nagsiset ng standard, may layunin yan. Ang layunin ng standard para hindi sira ang buhay natin maayos na tumatakbo,
base sa pabor ng Diyos kasi umaayon ka doon sa standard ng Lord. Like what I said, hindi natin binabangga ang standard ng Lord because God is holy, God is just, God is merciful, God is righteous, God is gracious, God is compassionate. So, ibig sabihin, doon tayo umiikot sa nature ng Panginoon. That is the standard of God. Kaya nga, kapag namumuhay tayo ng sinful living, bumabangga na tayo doon sa standard ng Panginoon because God is holy. So mahalaga ang salitang standard. Parang katulad nito, para maintindihan po natin mga kapatid. Pagdalhin natin sa secular mindset, physical mindset, mahalaga na may standard ang mga ginagawa ng mga engineer. Like for example, sa ating bansa, mga kapatid, pag gumawa ng tulay, dapat may standard operating procedure yan. Pag gumawa ng kalsada, may standard operating procedure yan. Ito lang problema sa bansa natin. Marami ang mga katiwalian na nangyayari. Inassign ang isang engineer, ang isang kontraktor, binawasan ang budget para sa kalsada. Kaya wala pang isang taon, sira na ang kalsada. Bakit? Substandard ang kalsada eh. Nagpagawa ng tulay, ang ganda. Pag dumaan ang truck, baluktot ang tulay. Bakit? Substandard. At ang substandard, marami mamamatay at mapapahamak. Bakit? Dahil sa katiwalian. Kumbaga, dahil sa corruption. Ang budget na para doon sa tulay, binawasan ng marami. Engineer, contractor, politika, kaya substandard. May mga tulay tayong nakikita pag pumunta ng probinsya, hindi natatapos. Ginastos kasi ang pera para doon. So, naging substandard because of corruption. Nakita niyo mga kapatid, pag sinabi substandard, hindi sumunod sa standard operating procedure dahil ang tao naging sakim sa pananalapi. Kaya pati standard hindi nasunod ang pamantayan. Sirang tulay, hindi natapos na tulay, at naging controversial pa yan yung tinatawag na flood project, panangga sa baha ng pinuntahan ng lugar, meron namang panangga. Pero hindi ganon katindi naman ang panangga. Manipis ang simento, kaya maraming namamatay din sa flood. Kaya ang tawag nun, ghost project, na pag binisita, wala naman talagang project para sa flood. Kaya maraming ghost project na tulay, ghost project na kalsada. Ang nangyayari, nasira. Walang standard. Kaya pag walang standard, mapapahamak ang tao, ang gumawa ay unrighteous. Pananagutan rin yan ng gumawa sa Panginoon. Ganon ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Rampant ang korupsyon. Walang pagmamalasakit sa kapwa at may pandaraya. That is why dapat nating makita ngayon na we live according to God's standard. Kapag we live according to God's standard, mahalaga yan. Number 1, kapag namumuhay tayo ayon sa pamantayan ng Diyos, you manifest the quality of life. The keyword here is quality. Ibig sabihin, kung ikaw inaakap mo yung standard na mula sa Lord, ang buhay mo may kalidad. So paano tayo dapat mag-establish o mag-set ng quality life? Dito nyo ngayon maintindihan bakit sa mga basic kailangan malalim ang prayer life natin, gumigising tayo na maaga, malalim ang nagsimula ka na ngayon na nagme-meditate ng Word of God. Sa cell group wala kang absent. Sa morning simbahay maaga kang nagigising. Alam nyo ba na you set standard for yourself to develop quality life? Hindi po yan obligasyon, mga kapatid. Kaya nga, nakakaakay ka ng kaluluwa
Naka-disciple ka ng tao at yung tao na yon naging leader kasi ikaw mismo may standard sa buhay eh. Nakuha niyo po? So, ibig sabihin, nakatulong ka sa kapwa mo. Ngayon, kung leader ka, disciple ka, sumasama kayo sa journey natin, alam nyo ba na meron din dito sa atin na may substandard din ang pagpapatakbo ng Pangidain? Kasi meron ding ghost cell group. Pag sinabi ghost cell group, wala palang cell group pero nagre-report na may cell group. Meron din tayong tinatawag na ghost report. Pag sinabi ghost report, may numbers, wala namang mga mukha ang tao. Kaya mapapansin ninyo, maunawaan ninyo to kahit na mga invites, bakit mahalaga may picture tayo at nagbibigay ng attendance? Sabi ng iba, hindi naman biblical yan. So marami iba rason, iba takot magpa-picture, baka wanted. Buti nga si Saldico, nagpapakita pa ng mukha eh. Ikaw, hindi pa nagpapakita ng mukha. Nakita nyo po, ibig sabihin, dapat nakita ninyo ang galawan ng CGS Philippines. We set standard here. That is why we're able to sustain more than 3,000 na nagpapadisciple with 300,000 mahigit na followers. Why? We are serious here in setting standard sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya ang substandard, minsan nasa prayer, minsan wala. Minsan may devotion, minsan wala. Naglalagay ka ng substandard sa buhay mo, kaya minsan may disciple ka, minsan wala ka ring disciple. Kasi sa iyo pa lang, hindi na standard quality of living ang nakikita. Pag may problema, lumalapit sa gawain. Pag walang problema, bumabalik sa mundo. Substandard Christian yan. Akala nila ang Diyos lapitan ng mga basura natin. Basura ng problema, struggle. Pag hindi na kaya, babalik sa Lord. May problema sa asawa, sa kamag-anak, sa pera, babalik sila sa Lord. Pero, hindi ganun ang gusto ng Diyos. Sa iyo pa lang, dapat lutas na ang problema because you have your standard of prayer, standard of studying the Word of God, you have the standard of community of people. That is why you develop quality life. Pag kumita ka ng malaki, alam mong ibalik ang ikapo. That is why, hindi ka kinukulang financially. Ang iba kasi pag kumita ng thousands, mahigit pa sa thousands ang kanyang pamumuhay. Ang standard of living, tinaas pa. Diba, kumikita ng 10,000, gumagastos ng 20,000. Kaya baon sa utang. Ibig sabihin, walang standard ang buhay. Ibig sabihin, in all areas of our life, in handling our finances, hindi ka kinakapos, nakapagbigay ka pa sa gawain ng Diyos, at the same time, nakatulong ka pa sa kapwa mo, kasi you set standard in using your money. You set your standard in using your time. Hindi ka late sa cell group, hindi ka late sa simbahay, kahit online, nandyan ka na. Congratulations dito sa mga talagang nag-set ng quality life sa sarili niya. That is why, madali kang makadevelop ng mga tao na tagasunod ni Kristo kasi you set quality life in your life. Ibig sabihin, you develop standard according to God's standard. Nakuha niyo po? Kung ikaw naman binigyan ng responsibilidad, leader ka, gusto mo maging leader, yung pala, mga ghost numbers ang nire-report mo. Ghost picture. Ang iba naman ay hindi pala totoo na mga disciple. No? Mga ghost disciple din. So walang kaibahan yan sa secular word na ghost project. Dahil mga tao mo dito, wala pala. Pag pinuntahan, parang, ibig sabihin, may spiritual corruption din. Ibig sabihin, kung sa labas, maraming corrupt na contractor, na engineer, na mga politician, dahil sa hangarin nila sa pananalapi. Kaya maraming napapahamak. Pag kinukurap mo rin ang paglilingkod mo kay Lord, marami din ang hilaw na mga tagasunod ni Kristo.
At ikaw ang may pananagutan diyan. At congratulations sa mga nagde-develop ng standard sa buhay niya. Binibigyan ka ngayon ng Lord ng mga tao na ayusin mo, and you set standard for them because you have a standard in your life. So, ibig sabihin, kapag ang buhay mo may kalidad, di kalidad ang prayer life mo, di kalidad ang iyong Bible reading, di kalidad ka sa paglilingkod kay Lord. Wala kang absent sa pagsamba, wala kang absent sa cell group, at nag-abot ka ng mga souls, dinidevelop mo sila, and you embrace mga conferences, nadidevelop yung standard mo. At pag hindi assignment ni Lord, you learn how to say no. No? Hindi ka hatakin, hindi ka kaladkarin. If that is not about the vision, you know how to say no. Ibig sabihin, hindi ka nahahatak. Hindi ka kayang dalhin sa mga yayaan. Kasi, you know you have a great work to comply, to win souls and make disciples. Nakuha niyo po mga kapatid, hindi ka gumagastos na wala ka namang accomplishment sa buhay para lang sa sarili mo. At the end of the day, walang standard. Nakita niyo po, ibig sabihin, tandaan natin lahat ng galawan natin dito, nagde-develop ka ng quality life. May kalidad kasi if you have quality life, madidevelop mo, may kalidad din ng mga disciple. No? So, ibig sabihin, living according to God's standard manifest the quality of life. Wala kang ghost cell group, wala kang ghost disciples, wala kang ghost report. Lahat ng yan, nakikita at nadidevelop not only a disciples, but a leaders. Ibig sabihin, nagpuproduce ka. Ang leadership pipeline mo, marami kang nadidevelop na disciples and leaders. Hindi mo dinadaya ang report mo. Hindi ito naintindihan ng mga invites. No? Ngayon, narinig niyo sinasabi ko na makikita ninyo pag inimbitahan ka, dinidevelop ka na magkaroon ng standard sa paglilingkod kay Lord. Kasi maraming churches, mga Christians ngayon, they live like the world. Naging worldly na. Bakit? Ang church kasi hindi nagsiset ng standard. Pwede ka magpa-disciple, pwede namang hindi. Di ba? Pwede namang magbasa ka ng Bible, pwede namang hindi. Di ba? Pinagbibintangan pa na persahan ba dyan? Hindi ba pwede dyan na, hindi ba pwedeng hindi nagbabasa ng Bible at saka hindi nagpipray? Basta kay Lord naman. Kaya makikita mo, substandard ang karamihang Kristiyano ngayon. Kumbaga, marami nga, substandard naman. Kasi, ang leader, substandard din. Pati pastor, substandard din. Kaya na-develop, mga sira. So, mapapansin natin, mahalaga ang mamuhay according to God's standard. Nagmamanifesto sa quality of life. Meron kang disiplina sa oras, may disiplina ka sa paghawak ng pera, may disiplina ka kahit sa pagtulog mo. Hindi ka nagpupuyat sa walang kwentang pagpupuyat. Hindi ka nag-uubos ng oras sa mga taong wala namang vision sa buhay. So nakikita ninyo, mahalaga ang structure natin. Dapat sa atin pa lang, pinapakita natin, yung binasa natin katulad kanina, nagsisimula ka sa pagbibuild ng standard. You live according to God's standard because you live and apply the Word of God. Para kang isang bahay na itinayo sa batuhan. That is why una sa iyo ang spiritual. Then God will supply all the material things. Yun ang prinsipyo ng Matthew 6:33. You build your standard spiritually. You seek first His kingdom, His righteousness. Then you don't need to ask, gusto ko to Lord, gusto ko to. Because God will add everything to you. Because if you seek first His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto you. Hindi ka katulad ng mundo na nangungutang dito, nangungutang doon, makabili lang ng ganito, kasi una ang material sa halip ng spiritual. So mahalaga ito mga kapatid. Living according to God's standard, you manifest
the quality of life. Di kalidad ang buhay mo. Hindi ka hatakin, hindi ka kaladkarin, dahil you do the great work and you have the assignment to finish it. Kasi may mga tao na pag walang standard, walang kaplano-plano ang buhay. Kung sinong barkada na isama siya, lalo na kung libre, sama din yan. Diba? Ang tawag noon, kaladkarin. Diba? Kasi wala siyang great work na ginagawa eh. Diba? Parang masaya dyan na, sama niyo ako. So puro kasiyahan ang hinahanap noon. Hindi ang kasiyahan ng langit ang hinahanap. Diba? Napapasaya mo ba si Lord? Yun dapat na makita natin. Pero you know how to say no, may great work pa ako. Kayo na lang muna dyan. Then at the end of the year, at the end of the day, satisfied ka because the Father was glorified in your life. Because you set standard to yourself. Kahit kaibigan, close friend mo pa yan, kung hindi sa vision, di ka muna, marami pa akong assignment na tatapusin eh. That is why mahalaga mga kapatid, ang number 1. Make sure na you have a quality life. First, spiritual. Mahalaga po yun. Second, living according to God's standard, you overcome the trials of life. Kaya pala may standard ang buhay. Kasi para mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay. That is in Matthew 7:24-25. Ang pagsubok dito, mapapansin ninyo, nag-built ang tao ng bahay niya sa rock. Pagdating sa pagsubok, 25, the rain fell and the floods came. The winds blew and slammed against that house. And yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Naglagay na ng standard kasi ang tao eh. Nagtayo siya ng bahay sa batuhan, malakas na hangin dumating, dahil merong corruption sa flood project, dumating ang baha, hindi pa rin siya nasira. Bumayo ang malakas na hangin, hindi nasira kasi founded on the rock. Nakuha niyo po? So anong lesson nito? Kaya pala mahalaga nagsiset tayo ng standard. Kasi paghahanda to sa mga pagsubok sa buhay natin. No? Kaya para pag walang standard, alam mo na, matitisurin, maramdamin, mahina ang loob, iyakin, problema sa mga kamag-anak, bagsak, problema sa asawa, bagsak. Hindi kasi siya nag-set ng standard sa buhay niya. Parang bahay na itinayo lang sa buhanginan. May isa akong halimbawa para maunawaan nyo to. May kilala ako, bumili siya ng bahay sa subdivision. Alam nyo naman ang mga bahay sa subdivision, mga hulugan yan. Mga 5 years to pay, 10 years to pay, 25 years to pay, pari-pariho yan. Bumili ang kilala ko to, bumili siya ng bahay para sa pamilya niya. Napaka-meticuloso niya. Nakuha nila ang isang bahay. Ang taong ito may alam sa karate. No? May alam sa karate. Ang ginawa niya, sinuntok niya ang pader ng binili nilang bahay kung matibay. Na sinuntok niya, sira. Sinipa niya, sira din. Pinagsisipa niya ngayon ng mga dingding ng bahay nila, sira. Yung pala, walang bakal, ampaw. Pero mo, huulugan mo yon for 10 years, 5 years. Sinira niya, pinagkakarate niya, sira ang bahay. At alam mo ang ginawa niya? Nirebuild niya ang bahay na yon na siyang gumastos. Pinuntahan siya ng kontraktor, ididemanda daw siya. Ang sabi niya, kayong ididemanda ko. Substandard yung bahay na papatayin niyo pamilya ko. Tinayo niyo to para lang kumita kayo, substandard pala to. Kaya sinira ko to. Tinayo niyang bahay, ginawa niyang 3rd floor. Kayong ididemanda ko. Walang bakal ang bahay na aming titirhan, babayaran ko kayo. Pati munisipyo tumahimik din. Ibig sabihin, because of corruption. Now, bakit ko kinukwento sa inyo to?
Pagdalhin mo sa spiritual, isang sipa ka lang ni Satanas, bagsak ka. Tatadyakan ka lang ni Satanas, sasuntukin ka ni Satanas, bagsak ka. Bubulahaw ka ng iyak. Kasi hindi ka nagbe-build ng standard of reading the Word of God. Walang bakal ang buhay mo spiritual. No. Mahilig ang emotion mo, ang dinidevelop mo, kaya iyakin ka, naging emotional ka, hindi mo ina-apply ang Word of God, nakikinig ka sa sabi-sabi, hindi ka nakikinig sa leader. Kaya maraming Kristiyano substandard. Parang sinipa lang ni Satanas, bagsak na. Ampaw pala na Kristiyano. At marami ring pastor at leaders na ganyan. Diba? Dahil hindi tayo sumusunod sa standard ng Word of God, mga kapatid. Biro mo, pastor ka, sinisiraan mo discipleship. Leader ka, pero worldly ka pa din. Kaya katulad lang ng isang bahay na ang ganda tingnan, pero kayang sipain ni Satanas, bagsak na. Ibig sabihin, pag dumating sa iyong pagsubok, may namatay. Namatay lang yung aso mo, gusto mo nang sumama sa pakipaglibing. Grabe, ang puso na nilagay mo dyan. Ibig sabihin, may nawala lang sa iyong mga bagay na gamit, gusto mo nang pumatay ng tao. Biro mo, gamit lang yan. Kasi wala kang standard eh. Nakita mo lang ang asawa mo, may kausap na babae, gusto mo na siyang sakalin. Kasi, ang buhay mo nakaikot lang sa asawa mo eh. Hindi ka nag-develop ng standard, naging selosa ka. Seloso ka, nananakit ng asawa. Kalalaki mong tao, sinasaktan mo misis mo. Di ba? Kasi wala kang standard. Ang standard mo doon sa mga tao at sa sarili mo. That is why you cannot overcome trials of life. Nakita niyo po? Ibig sabihin, if we live according to God's standard, you overcome trials of life. May problema ka finances, may problema ka sa work, may problema ka sa pamilya mo, you know how to handle that. Because you set standard for yourself. Hindi ka ampaw. Na kahit sipain ka ng dyablo, mamaga ang paa ng dyablo sa iyo. Ang kapal at ang tibay ng standard na nilagay mo sa buhay mo. Pinamumuhay mo ang salita ng Diyos. Ginagawa mo ang salita ng Diyos. Hindi ka naglalaro sa paglilingkod. Kapatid. Ibig sabihin, if you set standard to yourself, importante pala to. Na you live according to God's standard, every trials in life, you can overcome it. Katulad ka ng isang bahay, bayuhin man yan ng hangin, bayuhin man yan ng malakas na lindol, immovable ka. Because you set standard according to God's standard. Kaya hindi obligasyon ng Word of God. Nagde-develop ka ng standard sa sarili mo. Pag may problema ka, you don't need counselor. Because you read the Word. You are not emotional. Nasa Bible tong problema na to, malulutas kung may tiwala ako sa Diyos. Hindi mo makukuha yan kahit saan lugar ka pumunta at mamasyal. Mga kapatid, kasi iba sinasabi, makapag-unwind nga, makapunta sa bundok. Pagbalik mo, ganun pa rin ang buhay mo. Di ba? So kahit saang lugar ka pumunta, kung hindi ka nagsiset standard sa Word of God, hindi ka nagpakalalim sa iyong devotion kay Lord, sa prayer life mo, hindi ka sumusunod sa leader mo, kahit sa bundok ng tralala ka pumunta, kahit anong bundok man pupuntahan mo, pagbaba mo, nandyan pa rin ang problema. At tandaan mo, kahit katakot-takot ang problema mo everyday, hindi ka kayang tinagin ng dyablo. Why? You overcome trials of life because you live according to God's standard. You strengthen your cell group. Kung cell members ka, you attend the cell group once a week. You obey your leader. You submit to your leader. At the same time, you immerse your life to obey God's word.
Hindi nawawala sa iyo yon. Kaya walang panama ang kaaway sa iyo kasi ang kapal ng nakapaligid sa iyo. Hindi ka kayang tinagin ng storms of life. Bakit? Grabe, tibay ng pamumuhay mo sa salita ng Diyos. Ang tindi ng prayer life mo. Kung pala absent ka sa prayer, tapos ay kinukurap mo pa ang prayer life mo, nagpapasa ka kunyari, nananalangin ka, picture lang, pero hindi ka nagpray. Kaya, matampuhin pa din, maramdamin, at negative ka pa rin mag-isip. Kasi hindi nag-immerse ang Word of God sa utak mo. Kaya pag meron tayong spiritual corruption sa sarili natin, bumerang yan, bumabalik din sa atin. Kaya natapos na naman ang taon, nagsisimula ka naman ng taon, walang victory sa life mo. You cannot overcome trials of life kasi you don't build your life according to God's Word. Hindi mo ginagawa ang salita ng Diyos na sumusunod ang emotion mo. Emotion na nasusunod, hindi salita ng Diyos. Minamaniobra mo ang Word of God. Di ba? Hindi ka faithful sa pag-obey ng Word of God. Ayan. Biro mo, ilang taong ka na, kapos ka pa din. Pag tiningnan, dinadaya mo pala ang para sa Panginoon. Di ba? Kaya kung may nakawan sa politika, may nakawan din sa spiritual. Kaya pag may corruption na nangyayari, bumabalik yan sa buhay ng tao. That is why we cannot destroy the standard of God. God is holy, God is righteous. Kapag hindi mo inabot yan, hindi tayo namumuhay ayon dyan sa layunin niya. Nandadaya ka, nagsisinungaling ka, pero naglilingkod ka sa Lord, substandard ka rin. Kaya makikita mo, you are not fulfilled, you are not happy, because you don't obey God's standard. You don't live according to God's standard. Di ba? Kumbaga, sasampalin ka lang, sipain ka ni Satanas, bagsak ka na. Wala kang panangga. Wala kang cell group, wala kang prayer life. At the same time, wala kang Word of God. Nagpasa ka nga, hindi mo naman ini-internalize para lang sabihin na may devotion ka. So maraming spiritual corruption sa atin. Maraming mabuhay na Kristiyano sa loob ng church. Madrama, ma-emotion. Kaya hindi makadevelop ka man ng disciple, katulad mo din. Ayon. Mga substandard disciples din. Nakuha niyo po mga kapatid? Because you don't build your life according to God's standard. That is why you cannot overcome trials of life. Yung kwento ko sa inyo, di ba? Literal yon, nakwento sa akin. Ngayon, ang bahay niya, pag pinuntahan mo, may third floor. Suntukin mo, mamamaga ang kamay mo. Pag sinipa mo, mamamaga pa mo. Kasi binild niya talaga ng maraming bakal ang bahay niya. Napahiya sa kanya ang contractor ng subdivision. So marami yan sa panahon natin sa spiritual. Pagdalhin mo sa spiritual, bakit ang tagal nito, matampuhin pa din, maramdamin pa rin, mahilig maglayas to, magli-left the group, babalik sa church nila, alis din yun sa church nila, lipat sa iba. Hindi na nakita, siya pala may problema, siya pala substandard. Kaya pinaglaruan na lang siya ni Satanas. Ayun. So malalaman mo, mabalitaan mo, nasa kulto na siya. Kaya mangyayari, pati pamilya damay. Walang tamang direksyon sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, very clear ang standard ni Lord. Makakapasa ka lang sa discipleship kapag ginawa mo yung standard niya. If you want to follow me, deny yourself, take up your cross. Grabe ang mga standard ni Christ. Dapat mamatay ka araw-araw. Kasi if you die to yourself, madali na lang sumunod sa Word of God. Madali na lang magpailalim sa salita ng Diyos. At sumunod sa leader na kung tingin mo mas bagaling ka sa kanya, nagpapakababa ka. Because you are already dead to yourself. Kaya pala ganun ang standard ni Christ. Kasi pag sarili mo ang mataas,
Minsan nagsa-cell group, pag may problema, pag walang problema, balik na naman sa mundo. Pag self-centered ang tao, mahirap siya i-disciple. Marami na yan for so many years. Sa tagal ko na sa paglilingkod, lalapit ng problema, gusto niya kampihan siya. Pag hindi siya kinampihan, sira ka sa kanya. Yun ang mga self-centered na tao. Marami yan, problema sa asawa. Pag kinontra mo yan, ikaw kalaban ka na din. Substandard eh. Nakita niyo po? Kaya ako nakikita ko, ang mga malalim ang kanilang connection sa Diyos at sa salita ng Lord, hindi na yan humihingi ng payo. Counselor na niya ang Word of God eh. Babad na siya sa Word of God. Hindi yan humihingi ng payo sa mga friends. Alam niya na how to run his life. Kasi na-build ang buhay niya sa standard. Kaya importante mga kapatid, ang word na standard. Lalo na kung nakakonect ka base sa standard ng Lord, you overcome the trials of life. Yan sa Matthew 7:24 to 25 na nabasa natin. Di po ba? Malakas na hangin, malakas na bayo ng, masasabi natin dito, ang baha, pero nanatili siyang nakatayo. Matibay. Dapat ganun ang picture natin ng mga disciples. No? Kaya hindi yung pagpunta mo sa church, matibay ka na. Yung pakikinig mo, matibay ka na. May i-workout mo yan. I-develop mo yan sa sarili mo. Mga kapatid. Ibig sabihin, kapag malalaman mo ang taong may standard, hindi yan basta-basta maniniwala sa mga kwento o chismis o paninira ng ibang tao dadalhin sa kanya. Kasi you set standard to yourself. Di ba? May mga tao kasi lumalapit na parang i-convince ka na mali yung kanyang kinukwento. Pero if you have standard to your life, you know your stand. That is why, mga trial sa buhay natin, lahat naman tayo dumaan ng pagsubok eh. Depende yan kung substandard ka o standard ang buhay mo. Pag substandard ka, dapa ka talaga, bagsak ka, bubulahaw ka talaga ng iyak. Minsan iba sinisisi pa ang Diyos. Di po ba? Kaya nakikita ko mga kapatid, mahalaga ang mamuhay according to God's standard this year 2026. No? Kasi hindi ka makakaabante kung low quality ka, kung substandard ka. Pag you are substandard, you develop substandard followers of Christ. Di ba? You develop substandard believer of Christ. Biro mo, wala kang nare-reach out ng mga tao kasi paano mo sila ma-reach out? Malabnaw ka din. Di ba? Ampaw ka din. Sa iyo pa lang, hindi mo na nga ma-manage sarili mo eh. How can you manage other people? So naway nakita niyong kahalagahan ng living according to God's standard. You can overcome the trials of life. Ikaw pa nga lang emotional na eh, sa halip na spiritual. So how can you bring people to God? Kung sa sarili mo, hindi ka nagbibuild ng matibay na standard sa buhay mo. Kaya maging eye-opener sa atin to, ang problema ng karamihan, substandard living. No? Malabnaw ang spiritual, purong-puro ang makamundong gawain. At nasa loob ng church yan. Diba? Nakinain na ng sistema ng mundo, style na ng mundong ginagawa. Alam niyo yung mga maraming dahilan, maraming excuses, yung malalaman mo na hindi na pina-priority ang paglilingkod kay Lord. Substandard na yan. Diba? At wala yan sa title. Primary man yan, 144, 1728, 2736. Wala sa title. Walang pakialam si Satanas dyan. Pag binangga ka ng kalaban, ang usapin dyan, standard ba yan o substandard? Subukan nga natin. Ayan. Kaya makikita mo ngayon, marami bumabagsak dyan. Nag-develop kasi siya ng ampaw na paglilingkod. Ayon.
Nakikita mo, ang ganda ng bahay. Mayroong ganyan. Ang ganda ng kanyang pagiging Kristiyano. Ampaw pala. No? Natisod lang sa isang tao, hindi na nagpatuloy sa discipleship. Ampaw yun. Hindi sinagot ang prayer, nagtampo na sa church. Ampaw yun. Substandard yan. Kaya mahalaga itong ating pinag-usapan. Kaya living according to God's standard, you overcome the trials of life. Then the third, you build the solid foundation of life. Alam niyo ang isang tao na namumuhay sa God's standard, nagtatayo siya ng solid foundation sa buhay niya. Same sa binasa natin. Anong sabi diyan? And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. And the rock represent the Lord Jesus Christ. Ang isang bahay na may standard, sekreto nun, foundation, pundasyon nun. Nung lumindol, sira lahat ng bahay sa paligid. Sa iyo, hindi nasira. Matindi pala ang pundasyon mo. Tinayo mo sa bakal at bato. You build a solid foundation of life. Sino yung solid foundation of life? Si Jesus Christ. Alam nyo, marupok kapag ang pundasyon mo, yung husband mo, yung wife mo, ang pundasyon mo, yung anak mo. Ang pundasyon mo, property mo. Marupok yan, mga kapatid. Ang pundasyon mo, trabaho mo. Pundasyon mo, boyfriend mo. Ang pundasyon mo, nililigawan mo. Ang pundasyon mo, yung karunungan mo. Marupok yan. Masisira lahat yan. Dapat balik tayo sa isang totoo at matibay na pundasyon, si Jesus Christ. Dalhin mo ang asawa mo at anak kay Kristo. Dalhin mo ang trabaho mo, ang negosyo mo kay Jesus Christ. Because Jesus is the solid foundation of life. Without Jesus Christ, everything will fall away. Masisira yon. Yung may mga babae na dinidiyos ang asawa nila, kasi asawa nila breadwinner, asawa nila nagsusupply ng needs nila. Pag nagkasakit yan at namatay, bagsak ka doon. Dapat yung asawa mo, pasalamatan mo, dalhin mo kay Jesus Christ. Ikaw mismo, regalo sa iyo yung husband mo, yung anak mo. Pero tandaan mo, hindi sila pundasyon mo sa buhay. Pag may nangyari sa mga yan, mga kapatid, baka tatalikod ka kay Lord. Dapat, nakahanda ka na. At itong anak mo, ang asawa mo, dinadala mo kay Jesus Christ. Iba kasi dinidyos ang husband, ang wife, ang anak. Pag may nangyari, sinisisi na si Lord. Dinidyos ang trabaho. Very clear sa atin, build the solid foundation of life. And sino yon? Si Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Anong sabi dito? Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Anong sabi? Sa verse 11, for no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Kita niyo po? Wala nang dapat ilatag na pundasyon na matibay kundi si Jesus Christ. Kaya kapag believe ka sa sarili mo, kapag pumalpak ka, iiyak ka. Kasi you build foundation to yourself. Pag yung asawa mo ay may ginawang kapalpakan, nasisira na utak mo. Kasi ang pundasyon mo, husband mo or wife mo. Ang anak mo, halimbawa, sa halip na lagyan mo ng pundasyon kay Kristo, iba kilala ng anak mo. Gadget. Dinidiyos ang gadget. Kagagawan din ng parents yan. Kaya maraming balita ngayon. May nakausap ako na nagpapamentor na pastor sa lugar daw nila. Sa lugaran nila, dito sa atin, sa Pilipinas. Sabi niya, Pastor, papamentor kami sa iyo. Problema namin dito sa aming lugar, maraming kabataan nagpapakamatay.
maagapan man lang ma-disciple yung hindi magpapakamatay pa. Bakit? Bakit nangyayari yan? No? Maaring naka-receive ng mga verbal abuse, maaring physical abuse. Pag sinabi verbal abuse kasi yung minamaliit ang kapwa, no? Naka-receive na hindi niya kaya, walang pundasyon. Pag walang pundasyon, ang solusyon, magpapakamatay. Pag ang asawa ay hindi na niya nagustuhan ang ginagawa, pwedeng isisirain na rin niya buhay niya sa halip na ilapit kay Christ. Kaya delikado kapag hindi si Kristo ang pundasyon. Kaya balik pa rin tayo kay Jesus Christ, na kapatid. Ingat yung mga nagsiselos ng sobra na kahit matino ang asawa, pinagsisilosan. No? Ang problema niya raw, husband niya, siya palang may problema. Merong ganyan. No? Kasi dapat yan makita natin. Kaya tandaan natin, huwag natin ilagay ang ating pundasyon sa tao. Ilagay natin ang ating pundasyon sa nagbago ng buhay natin. Nagbigay ng direksyon at kaligtasan sa buhay natin para buong pamilya natin, mailapit natin sa Kanya. Sino siya? Si Jesus Christ. No man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Ganyan dapat tayo, mga kapatid. Kaya as we live here, sa mundong ito na ating ginagalawan, ang mga marurupok, nagpapakamatay. Ang marurupok, sinisira nila ang buhay nila. Sa alak, sigarilyo, droga, akala nila solusyon yon. Pangungurakot, akala nila, pag nangurakot sila, magkakapera sila ng maletang-maleta, solve na problem nila, pero lalo silang nasadlak sa kapahamakan. Dahil sinisira nila ang kanilang sariling pagkatao. At ang hindi kayang sirain, the righteousness of God, the holiness of God, kapag nakalinya dyan ang pundasyon natin, matatapos ang taong ito na you are a strong disciple of the Lord Jesus Christ. Because you live with holiness, righteousness, you live according to God's standard. Ako nakita ko, ang mananatili lamang hanggang wakas. Bayuhin man niya ng pagsubok. Problema sa asawa, sa anak, sa finances, sa trabaho, any trials in life, still you stand firm. You are immovable because you build the right standard, mga kapatid. You live according to God's standard. At dyan nangyayari ang solid foundation sa buhay mo. Ayon. Kaya dapat makita natin to, mga kapatid, na dapat maunawaan ninyo na lahat ng galawan natin sa CGS Philippines at kayong naabot dito, tandaan natin, walang maibibigay na tibay ang mundo sa mga pagsubok mo sa buhay. Gamitin mo ngayon ang iyong finances, gamitin mo ngayon trabaho mo na standard mo sa buhay, gamitin mo ang sarili mong karunungan. Pag dumating ang bagyo sa buhay mo, babagsak ka pag wala kang Jesus Christ sa buhay mo. Only the Lord Jesus Christ can make us strong as we live here on earth. Siya lang makapagbigay ng tatag at tibay ng loob sa atin. Tandaan natin, lahat tayo fragile. Babasagin po tayo lahat. Mahina ang emotion, mahina ang isip, mahina magpasya. Pero ang nagpapatibay sa atin kapag si Kristo ang naging driver ng buhay mo. Si Kristo ang nagsasaturate ng isip at puso mo through the Word of God. Then you can stand firm and strong despite of trials in life. Kaya ang mga pagsubok sa buhay, inside and outside. Kung hindi sa church, sa bahay mo. Kung hindi sa bahay mo, sa trabaho mo.
Maraming mga pressure sa buhay. Pero ang nananatili hanggang wakas kay Kristo, ang siyang nakatayo ng matibay. Naway ngayong umaga nakita ninyo ang kahalagahan ng living according to God's standard. Mahalaga na mamuhay tayo ayon sa tuntunin ng Diyos, ayon sa pamantayan ng Diyos, na hindi ka maging substandard. Delikado yan. Kaya ka mapisa, kaya ka matunaw, hanggang sa ikaw ay mawala. Live according to God's standard. Sa ating pagtatapos, life without a standard is easily destroyed by the storms of life. Marami na nasira dito. Bumagsak na. Kasi walang standard ang buhay. Only Christ can lead us to the right standard of living. Kaya mga magulang, mga kapatid, mahalin ninyo ang prayer life, ang reading of the Word of God. No? Mahalin ninyo ang cell group, ang pagsamba sa Diyos. Yung lifestyle natin, you are building your standard. Mahalin ninyo ang pagdala ng tao sa Panginoon, pag-disciple. Sa iyo muna magsimula ang pagpapatibay ng buhay mo. Build and set the right standard of living in your life. Before I pray, damhin natin ang mga mensaheng ito. Dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and
trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. To those around me. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa paalala mo sa amin na ngayong umaga pinalalahanan mo kami na we must set the right standard in our life. We must live according to God's standard, not our own standard. Nakita namin, Panginoon, mapapahamak kami at maraming mapapahamak kung kami ay substandard. Kung ang buhay namin ay ampaw, naglilingkod nga kami sa iyo, ampaw naman. Naglilingkod nga kami sa iyo pero hindi naman matibay. Magiging emotional kami,
madaling matisod, madaling bumigay, at minsan hindi din tama ang pag-iisip. It's because we build, oh God, a substandard life. I pray sa umagang ito, all of us today, all of us must aspire to build the right standard of living according to your word. I pray, Lord God, na sa aming narinig ngayong umaga, mahalaga na mag-set kami ng tamang standard of living upang maging pagpapala kami sa marami kung kami matibay ang aming standard. We are not substandard, kundi kami, Panginoon, ay may matibay na pamantayan ng buhay base sa iyong mga salita. I pray, Lord God, all of us this year 2026, we live according to God's standard. Blessing upon blessing to all of us. I pray in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. Love
to reach out all the nation. So we send up a hibernation, yeah. And now that we're awakened, the shepherd is given to carry your name, oh Lord. He opened my door, and from leaving all my comfort zone, He showed me where I should go to reach out all those souls. And now we must go. We must go. We must go. We must go. We must He opened my door, and from leaving all my comfort zone, He showed me where I should go to